dito sa ano, simple discount. Dito, nag-initialize ulit tayo dito ng function na tinawag nating get discount. So, may parameter tayo dito na amount. So, sabi dito, if amount is greater than equal to 1,000, yung discount na makukuha ni user, yung amount niya na nilagay niya, ita-times lang siya sa 10%. Itong 0.10 na to. Tapos, pag tinimes na sa tinimes na siya, yung amount, ima-minus siya dun sa discount. Gets nyo ba? Nag-initialize tayo dito ng discount para sa amount. Yung amount na in-input ni user, ita-times lang siya dito sa 0.10. Tapos yung amount na yon, ima-minus lang siya dito. I-minus lang siya. Yun na yung ilalabas dun sa ano niya, ayun na yung ilalabas na discounted niya. Kapag daw yung amount ni user is greater than equal to 1,000, yung discounted amount niya ipiprint niya, tapos kung magkano na lang yun. Kapag sumobra naman siya sa 1K, discounted amount, no discount. Typo pa. So dito, nagprint lang tayo ng simple discount system, tapos inallow natin si user na mag-input dito ng amount niya. Gumamit tayo ng float dito. So, sabi ulit dito, gumamit ulit tayo ng if condition. If user input is greater than equal to 1,000, kukunin niya lang tong discount. Get discount user input. Ito na yan. So, try natin. Lagay natin 500. Ay, mali. Total amount 100. Bakit di siya nagpiprint? Ayun. So, since 10% ang bawas niyan, naging 900 na lang siya. Testing natin gawing 10,000. Ayan. Nabawasan lang siya ng 1,000 din. Try natin no discount. So, lagyan natin to ng 50. Palabasin to, no discount na to. Ano kasi to eh? Ayan. Basta di siya maglalabas kapag kapag hindi siya umabot dun sa hindi siya maglalabas ng discount kapag di siya umabot dun sa, hindi siya greater than 1,000. Yan. So, dako naman tayo